Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Kung may naiiba, mayroon din nakakaiba. Sa panahon ngayon, lubhang mahalaga na hindi tayo maligaw sa tamang impormasyon. Narito na ang inaantabayanan ng karamihan. The Bench Files. Ito ang palatuntunan na siyang pampublikong ugnayan dito sa digital broadcast platform. The Bench Files. Maglalatag ng mga malalaking pangyayari sa nakalipas na linggo at ilalahad ang pinakalundo ng mga taong nasa likod ng mga balita. The Bench Files. Tatalakay sa mga usaping geopolitics, pagpapaunlad sa mga rehiyon, ASEAN, APEC, South China Sea, relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos at iba pang mga bansa, mga usapin sa terorismo, mga prosesong pangkapayapaan at mga transnational crimes. Lahat ng yan ay nakapaloob dito sa The Bench Files. At ngayon, narito na ang inyong lingkod, si Benji Alejandro. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kabayan. Good morning. Kumusta ho kayo? Sana po naman ay nasa mabuti ho kayong kalagayan. Kumusta ho kayo? Present. Good morning. Luzon, Visayas at Mindanao at ganoon na din po sa lahat ng ating mga tropa sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators ng BSC Digital Platform dito po naman sa sa YouTube Live ngayon po, Facebook at YouTube Live po ng BSC. Magandang umaga po at sana po naman pare-pareho tayong nasa mabuting kalagayan na araw po tayo ngayon ng Sabado. 29 na ho. Kinakailangan meron na tayong 13,000 kahapon Anyway, ano ba ang pinaghandaan ho nyo? Ngayon, nakapagkapinaho ba kayo? I'm sure dahil mag-aalas 8 na late ho tayo. Pasensya na, medyo na late tayo sa pagsiset up. Anyway, okay lang naman. Dire-diretso po tayo sa ating pagsasayang papawid ngayon pong Sabado ito. Anyway, ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, ano man po ang inyong gawain ngayon, nakapag-booster shot na po ba kayo? Ayan, O may mga ilan po tayong mga inihandahong balita ngayon sa atin. Kanina yung bungad yun, nakita nyo yung ating inihahanda, Yan po yung ating yung teknolohiya, ganyan, pagka medyo dapat double check at hindi tayo nagmamadi. Ay, baka may mga lakad kayo, baka ho kayo may malilimutan, mahirap na po, nasa kalagitnaan na po kayo ng inyong biyahe at saka nyo naaalala. Nakakatawag ko dyan, medyo nakakasira ho ng diskarte. Anyway, sana po naman, pare-pareho tayong nasa mabuting kalagayan. Yung atin po mga kalusugan, ayos, painit na ng painit po ang eleksyon. Painit na ng painit. Kung ano man pong mga kampo meron ho tayo dyan. Anyway, yan ho naman. Ay wag sana maka-apekto sa ating pare-pareho pagiging mga magkakaibigan. Sabi nga po na, lang yan. Saglit lang ho naman yan, sabi ka, 150 days ngayon, hindi na, malapit na kasi by February 8, arangkada na. Kaya ngayon at nakatutok ko ngayon mata at pansin ng ating mga kababayan ay dyan po naman sa COMELEC. 3 mga commissioner ho ang mawawala, di ba? 3 mga commissioner ang mawawala. Si Abbas, si Guanzon, at saka si Antonio Co. Ayan, 3 ho sila. Kung sino ang mga papalit po dyan, malalaan ho sa mga susunod na araw. Pwede ba ho kayang i-extend para naman maging exciting? Mainit na mainit po ngayon, si Commissioner Guanzon at yung 3 mga miyembro po ng First Division ng Commission on Election dahil nga dito sa pending cases na dinidinig po nila
kay BBM, kay Bongbong Marcos. Medyo mainit to yung mama. Wala, talagang nandun ho eh. O talagang ang sinasabi nga parang nakikita ngayon sa ano po sa friend ano ho, ba ay sabi ang tangi na lamang batay po sa survey batay po sa mga pananaw tanging makakapigil sa kanya doon patungo sa Malacanang ay ma-disqualify. Yan. Kaya naman yung isa pong grupo, asosasyon, samahan ay umaasa na talaga po namang meron po kasi sinusulong yung isa, di ba? Yung isa yung Isko Sara ay dahil nga dyan sa baka raw inaasahang disqualification. Pero ayan ngayon ang bola doon naglalaban yung tatlong mga commissioner ng First Division, si Guanzon, si Ferolino at saka si Casquejo Bahuyom. Ayan, nandun ho ngayon ang heat. Nandun ho ngayon ang init. Diyan po naman sa may kinalaman ho dito sa nalalapit na eleksyon. Narinig na rin noon yun, mga patutsada, kaliwat kanan ngayon, mga interviews sa mga presidentiable. Makikita ho natin doon sa mga natatangi pa rin talaga si Jessica. Saludo tayo sa kumain natin na yan, natatangi pa rin, ang pagsasagawa niya ng interview. Dignified at hindi, I'm sorry doon sa mga subaybay, suporta po ni Boy Abunda. Yun. Iba naman ang style po nila. Pero siyempre, kanya-kanyang taste sabi nga po, irespeto nila. Para yun sa brand ng mga damit o ng mga taste mo ng pagkain, taste mo ng pananamit, di ba? Anyway, iyan lang naman ibagi ng ating buhay. At bahala po, at the end of the day, sabi nga, narinig po natin pare-pareho yan mga kabayan. Tayo pa rin ang magdi-decide sa atin pong balota. Tayo pa rin po ang magdi-decide kung ano ang gusto nating mangyari sa ating buhay sa susunod na 2016, 6 na taon. Ayan, di ba? Sa pagkakaroon po ng Pangulo ng dito sa ating bansa. Tayo magdi-decide doon yan mga kabayan. Pare-pareho po tayong pare-pareho po tating didesisyonan yan sa boto po sa Mayo 9. Ayan. Mayo 9. Di pagka sinabi po na ngayon sabihin na natin February 8 na o February 9 na pero matagal pa. For the meantime, ayan, ang laban po natin ngayon ay ang sinasabing hapagkainan. Ang sabi po ng Department of Trade and Industry, ay tataas po ang mga pangunahin pong produkto, lalong-lalo na yung mga pagkain. Una na nga nakausap na ho natin. Itong si Jun Umali, isa pong may-ari ng bakery po ito. Talagang pinigilan lang daw sabi nila, pinigilan lang namin Benji. Ayan, pinigilan lang namin Benji. Yun talagang pagtaas itong presyo ng pangunahing ng mga produkto, mga flour-based products. Ano yun? Di yung pandesal na, kung tayo pinag-aalmusal ho ngayon at mahilig sa umaga ng pandesal, pandesal. Kung yan po naman ay monay, monay. Kung yan na may putok, yung putok, di putok. Kung medyo may klase, di ba? Katulad nga, medyo mahilig ko tayo sa tinatawag na Italian bread o yung mga French bread, Russian bread. Pare-pareho lang naman European, yung mga baguette, ganyan, mga tinapay, ay di asahan natin tataas at tataas na yan. Mga paborito natin. Ngayon, asahan din natin kasi flour-based. Ano pa ho ba? Di mga sopas, yung mga spaghetti, mga magbe-birthday ho dyan. May mga kanya-kanyang handaan. Ano man pong klase ng arena yan, di ba? Ano man klase ng arena yan, primera klase, segunda klase, first class, third class, kung ganyan man. May mga ganyan po mga arena Isa lang naman po ang basic ingredient yan na yung trigo na iniimporta ho natin. Ayan ang paliwanag ng mga taga-bakery. Idagdag mo pa dyan mga margarina, idagdag mo pa dyan yung mga lard, idagdag mo pa yung lalo na ho ng asukal. Okay na yung mga nagtitipid ng asukal. Okay na yung mga nagtitipid ng mga matatamis. Pero ang angkang Pilipino, di ba? Ang lahing Pilipino kapag may handaan ay hindi kumpleto kapag walang mga leche plan. Hindi kumpleto kapag wala yung mga tinatawag na gulaman. Napakasarap lalo na ho dyan sa may bahagi ng Cavite. Talagang
Hindi kumpleto po ang kainan, hindi po kumpleto ang pagtitipon, hindi po kumpleto kung ano man yan, binyagan man, kasalan man yan, libing man yan, pagkakatapos po kasi, may mga kainan yan, may konting salo-salo. Nagkikita-kita ang mga pamilya. Ayan. Hindi kumpleto po ang pagkainan, hindi kumpleto hantahan kung wala pong, di ba, matamis. Ayan. Mga dessert, sabi nga po, napakadami niyan. Lalo na kung gusto niyo yung braso de, Mercedes ba yun? Mercedes de braso de Mercedes, kung ano man ang tawag. At lalong-lalo na ng cake. Ayan, malaman nun natin kung ano man yung cake ko na yan. Kung, siyempre, primera klase po ang flour ho dyan. Hindi lang ho yan. Sa mga palengke po, hindi talaga bumaba ang mga presyo ng pangunahing bilihin. Yan ang talagang kinakahinatnan natin. Dyan po naman sa hinaharap po natin. Ngayon, tutok lang po tayo ng tutok. Sabi nga po, tutok lang po tayo ng tutok. Sabi nga dito sa election, by titingnan din po natin. Kung ano man po ang sino makapagpapaganda. Kung sa bakit, hindi. Sabi nga, noong unang panahon, ganun pa rin ho, di ba? Nung mga lolo at lola ho natin. Kagandahan lang ho ngayon, tayo po nakakapag-participate na. Nakakapag-participate na sa pamamagitan po naman ng social media na ipapaabot natin yung ating mga damdamin, kiming mga damdamin. Ingat nga lang ho tayo mga kabayan. Sa pag-post, baka naman yan madali tayo sa libel, cyber security. Yun lang ho pagkakaingatan natin. Yung iba, panakot po, di ba? Panakot na kapag ikaw ay nakapag-post ng isang bagay. Pero kung hindi naman yan na may personal at yan paninindigang paniniwala mo naman within the bounds of the law, pwede mo yang panindigan mga kabayan. Huwag lang yung mga paninirang puri. Ayan ha. Yung mga paninirang puri hindi po pwede pong i-post yan. Talaga ho may pagkakalagyan at pagkakalagyan ho tayo. O pagka siniraan mo, di ba? O halimbawa, yung pananaw mo tungkol sa politika, sabihin mo na lang, ako po ay sa oposisyon. Ako'y maninindigan dahil nga sa niniwala, naramdaman ko. Yan. Pag naramdaman mo. Pero yung pagka sinabi mo ng personalan, wag ho yan mga kabayan. Kung may reklamo ho tayo, din ho naman, di punta ko sa polis, punta ka sa barangay, di ba? O yun po naman. Sabi nga pa, online. Anyway, dire-diretso tayo sa ating pagsasahing papawid. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Napapag-usapan lang naman po yan mga kabayan. Napakadami pong issue na mga lumutang ho sa ating ngayon araw na ito. Kaya tuloy-tuloy ho tayo ha. Ang sabi po ng Department of Health at sa ganun na rin po sa pinakahuling pulong ho ng IATF at pagkatapos inanunsyo po yan ni Carlo Nagrales, ang ating Cabinet Secretary at sabi nga po, officer in charge. Wala pang official na wala pa tayong official na tagapagsalita kasi yung tagapagsalita matakbo na the spokesman, sabi nga, si spokes, ginamit niya na hanggang doon sa pangangampanya. Well, anyway, doon siya nakilala, doon siya naging anong tawag ko doon? Doon siya naging notorious. Ibig sabihin, naging laman din po siya ng mga talakayan, di ba? Minsan nakikita during the pandemic, baka gimmick lang para maging talk of the town. Talagang gusto niyang tumakbo ng senador. Good luck sa'yo, spokes. Si spokesman Harry Roque. Ang oras ho natin, doon sa mga nagtatanong. Anyway, dahil ito inire-replay, hindi na ako magbibigay ng oras para po naman doon sa mga doon sa mga nakatutok. Ano ba ang nating sinasalang? Well, ang isasalang ko muna sa inyo ng mga kabayan, ng mga malalaki pong mga balita, ay ito pong sinasabing bakunahan natin. Yung pagbabakuna, yan po ang napakahalaga ngayon at meron pong posisyon dyan ang ating ang ating pong gobyerno, ang ating po namang mga kalihim. At isa nga po dyan mga kabayan, ay ito pong si Yusek Maria Rosario Berhere na nagsabi po, nagsabi po doon, may mga panawagan po sila sa ating mga government official na dapat po naman sila ay maging responsableng mamamayan. Ano ba? Be good model, sabi niya doon sa ating mga official. DOH urged government officials to get job versus COVID-19. Sino kaya sinasabihan niya? Di wala pang iba siguro, di ba? Pangkalahatan na, sapagkat meron din naman Pero sana sabihin din ni Doc, sa inyong hanay meron din, be a good model din. Dahil may mga naniniwala ng mga doktor na ayaw talagang magpabakuna. Di ba? May mga ganun lalong-lalo na dito sa booster shot o yung ika-4 na booster shot. Pero sabi nga po, talagang napatunayan dito sa Omicron na ito na talagang ako mayroong kalaro Ako yung naglalaro ng pingpong. Mahilig po ako maglaro ng pingpong. Baka meron naman kayong table dyan na
na pwede maglaro, ano, at medyo malaki, laro tayo, ping-pong. Bakit kanyo? Totoo yung kalaruan ko yun ng ping-pong, ano siya, nauna pa silang magpa-booster shot sa akin. Ang buong pamilya niya, hindi ko na lang mabanggit, ang buong pamilya po tinamaan niya ng COVID, Omicron variant. Pero yun nga lang, talagang maigi na lang nabakunahan sila. At sabi nga niya, ay na-confine sila, home quarantine na lang, at awa ng Diyos, nakatawid naman yung ating kuyang. Ganun talaga mga kabayan, di ba? Napakahalaga po na mabakunahan tayo pare-pareho. Kaya, at yun nga daw po, sabi nga, ay talagang mild ang symptoms at pagkatapos ay ano nga po tawag dyan, nakaligtas, hindi sila na-hospital mga kabayan. Ayun, ang isa po sa mga tinatawag na resulta ng pagbabakuna. Ngayon, siyempre, ang ating mga government officials, o ang iba pang mga kilalang mga tinatawag nating idol o mga icon o kaya naman ay mga role model, ay kahit paano susundan po sila ng ating mga kababayan. Diba? Sila po yung talagang tinitinangala. Kung ano po yung kanilang gawi, kung ano po yung kanilang tinatawag na mga ginagawa, ay talagang ano po yun. Talagang, anong tawag po dyan? I'm sorry po, ang tawag po dyan ay gagayahin at gagayahin ka, di ba mga kabayan? Yun naman ang talagang dapat po nating kaya naman pinapaliwanag ng ating mga otoridad, lalo na nga ito si Yusek Maria Rosario Vergere, ang sabi niya ay panawagan sa ating mga government official, government official na maging sila po ay role model at magpabakuna na. Ayun, mga kabayan, yan naman ay panawagan laang, di ba? Dire-diretso na tayo sa ating pagsasayang papawid. Ay kahit paano, nagkasama tayo. Akala ko hindi ako makakahabol. Okay, magkagalit sa akin, papaluin ako ni Tata Ben. Papaluin. Alam niyo na si Tata Ben, yung nagbigay po sa akin ng break para po naman, sabi nga po, ng mga panahon namin, nag-aaral pa kami. Way back pa po yun. Kinukwento niya yun. Nandun nga po siya sa Radyo Veritas, kasi magkasama-sama kami sa ibang mga himpilan dahil nga wala na binanata na ng mga kung ano-anong kalaban ng mamamayan noon. Ayun, pare-pareho po. Anyway, napapag-usapan lang mo naman yan mga kabayan. Ang oras hindi na. Bakit ba puro ka oras, Benji? Puro ka. Ngayon, ilan pa rin sa ating mga nahanda ko po sa inyong talak. Napapag-usapan na yung talakayan napapag-usapan na yung talakayan. Napapag-usapan na po yung panawagan. Isa rin po may mga panawagan, mga kabayan. Isa rin po may panawagan, sabi nga po, dito po sa ating pamahalaan, wala pong iba, kundi ito naman pong si Secretary Galvez. May panawagan po siya sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na doon sa mga politiko, mga politiko ngayon. Ito, Galvez to local executive focus on job targets, jobs target. Pwede na rin, palitan na rin natin. Pwede natin gawin yan kay Secretary Bello. Di ba? Focus on job. Yung job, yung yung pagbabakuna. Daw po ang target ng ating mga local executive. Bakit ngayon nasabi? Kasi nga yung iba ginagawang pamumulit. Di ba? Nagsasagawa po sila ng mga politika. Pamumulitika, di ba? O yung mga jobs na yan. Huwag naman, di ba? Pero sabi nga, nakalalamang na rin pa, ano man ang sabihin, tanggapin man at hindi, kapag ka nakaupong opisyal yan, nakalalamang na ho sila. Dahil sa paggawa ng kanilang official function, sa paggawa ng kanilang mandato bilang isang halal na opisyal, at hanggang sa 2022 pa ng June 30, ang kanilang mga termino, gagawin po nila yung kanilang mga mandato, yung kanilang pong mga sinumpaang tungkulin. At sa proseso ng pagganap nila sa kanilang pagtupad sa kanilang sinumpaang tungkulin, ang pagbibigay serbisyo sa kanilang mga nasasakupan, ganaan siya na, di ba? Gamit na yung mga government resources, katulad po ng mga sasakyan, katulad ng gasolina, yun ang lamang ng mga incumbent, sabi nga. Lalo na yun ang lamang ng mga incumbent na tatakbo sa eleksyon. Ano kaya ang dapat, Ang dapat doon na lang yan, pagka may panahon ng eleksyon, maglagay na lang ng, mag-create ng isang di ba?
para libre, hindi magamit yung makinarya ng ating pamahalaan. Anyway, napapag-usapan lang ho naman yan. Kaya lamang na lamang si Mayor ngayon. Lamang na lamang ngayon si Vice Mayor ngayon. Kung tumatakbo lamang talaga dun sa kanyang mga katunggali. Kapag ka ikaw ay tatakbo sa eleksyon. Given ho yan, di ba? Tanggapin na po yan. Kaya ngayon, sabi nga, ito, hindi maiiwasan talaga na yung mga local executives, lalo na't yan ay tatakbo. At ngayon, nakapokus ngayon sa tinatawag po na pagbabakuna sa ating mga kababayan, lamang talaga ng higit. Ngayon, kung mahal na mahal pa siya kung mahal na mahal na pa siya ng taong bayan, ngayon, kung talagang alam naman, nagpapasurvey yun, di ba? Sa pagtupad nga ng kanyang tungkulin, nandoon kasama na po yun, mga kabayan. Yun naman ang isang malaking hamon doon sa mga tinatawag na tatakbo. Ngayon, kung talagang yung local official na yan ay isinusuko na ng kanyang mga kababayan, gamitin man niya ang lahat ng resources ng gobyerno doon sa kanyang munisipyo, di ba? Munisipyo ng Kapitolyo, kung governor man ho yan, pagdating ng eleksyon at talagang suklam na sa kanya mga kababayan, wala siyang magagawa. Gamitin niyan pa lahat na ng resources ng Kapitolyo, di ba? Hanggang doon sa pinakamaliit na barangay at pinakamalayong lugar doon sa kanyang barangay. Kung talagang galit sa kanya ang taong bayan, ang kanyang mga kababayan, wala siyang magagawa, mga kabayan. Ayun naman, napapag-usapan lang yan. Diyan sa mga panawagan na rin ng ating pong pamahalaan, dito, ni Secretary Carlito Galvez Jr., doon po sa mga lokal na opisyal, na tawag ko dyan, i-focus na lamang i-focus nila yung kanilang mga gawain sa pagbabakuna. Para po naman hindi, para po naman mapadali na ngayon nasa booster shot. O kagandahan din sa mga bali-balita ngayon, tutok po natin dyan mula sa Office of the National Task Force, yung NTF na pinamumunuan nga nitong si Secretary Galvez, magbabakuna na sa ating mga menor de edad, 5 taong gulang o 11 years old, pababa, 5 years old to 11 years old. May kakaiba palang klaseng bakuna ho yun, kakaiba pala ho yung bakunang itinuturok ho dyan sa ating mga kabataan. Ano man ang mga katropa, mga kaboses, mga ka-bench files, yan lang po naman ay mga balita. At syempre, magandang balita yan sa ating mga sundalo. May mga balita po tayo, pero maya-maya po yan. Meron na ho tayong, ang bilis ng oras, 16 minutes na ho kagad, makalipas na ang alas 8 ng umaga. Sa oras lang ho tayo, salamat din ho doon sa mga tumututok, sa ating pagsasayang papawida. At kahit pa paano, kasama-sama po tayo dito, Medyo yung ating signal, yung internet. Kumusta ho ang internet ninyo? Di ba? Yan, meron na ho tayong marami na mapapakinggan. Pinaghati-hati na ho ang internet, papag-usapan ng broadcast na pinaghati-hati na po, pinaghati-hati na ang tinatawag na prangkisa ng ABS-CBN. Monopolized na natanggal na ho ba ang monopoly? Malaman ho natin. Ayan, Sa bagay, tinitingnan ko rin itong kaya pwedeng mangyari ho dito. Dito sa anong tawag ho dito? Relasyon ng GMA7 at ng Bongbong ng BBM. Ano ho kaya ang mangyayari diyan? Anyway, sana sa mga susunod. Nagde-develop. Sana wag ho itong humantong sa personalan, maraming kwento diyan, mga kabayan. Parang yung kwento na ako may nakikita lang, ayoko muna sabihin dahil nga diyan po yan sabi nga po ng isang kandidato nasa kandidato talaga kung magpapa-interview ka o hindi di ba? Kung gusto mo kung tingin mo naman di ba? Personal na desisyon na ho yan nag-a-apply ka di kung doon sa isang na yun hindi ka nag-apply, marami namang mga tawag doon mga avenues o forum na po pwede. Kung talagang nag-iisang forum yan, no choice ka, haharap ka. Ayun Siguro nakita ko yan ng kampo ng nataon na talagang ang GMA ngayon nang namamayagpag. Dahil nawala nga ang ABS-CBN.
fairness naman dun sa ating mga kabayan sa mga kasamaan sa hanap buhay, sa iba pang network, andiyan dyan ho talaga. Pero, para po sa isang kandidato, di ba? O para po naman dun sa merong ang feeling niya teka muna, kung papasok ako dito, makakatulong kaya ito sa aking advokasya, sa aking ipinaglalaban, o makaka-diskarel. Abay, mga ganun O, di ba? Sa pag-iisip, pag ninilay-nilay, gano'n, o, di ba? May, talagang choice at the end of the day. Sabi nga, na-realize niya, of course, haharapin mo yung consequences. Meron niyang resulta. Kung ano man yung resulta na yan, di ba? Yan ba naman, maayos, o maganda, good, o sabi nga, ini-expect mong resulta, maaaring good, bad, o ganun-ganun lang resulta, malalaman ho yan. Ayan, Kaya tayo po wag po tayo magpadala ng husto. Wag tayo magpadala ng sumakay, pag-aralan po natin sapagkat may kanya-kanyang kadahilanan, nagpa-unlock ng interview doon sa kabila. Nagpa-unlock naman ng ganito. At nakikita po, siguro nakakapagod din ang pangangampanya minsan sa pag-iisip, Ayun nga lang, ang karamihan talaga sa mga nagtatanong, sa mga, dapat makataso talaga kung anong nasa isip hindi yung kagyat na, ano ba yung plataforma nila in the next 5 or 6 years para po sa atin. Hindi kakayanin ho yan dyan sa mga interviews na yan. Ganyan. Siyempre, limited time Limited time, kinakailangan mo ipaliwanag. Di ba, mga kabayan? Ang problema, hahanapan ka naman. Let's face it, matagal ako sa di naman tayo pinanganak kahapon dito sa industry na ito. Hahanapin yung mga quotable quotes sa iyo. Maganda at pangit. Ayan. Ayan Yun talaga yun ang uhuli ng yun ang kukuha para makuha ko yung atensyon ng ating mga nakikinig, mga nanonood. At para naman, ganun din sa pagsusulat, headline writing, di ba? Sa paggagawa ng balita, yung lead pa lang, doon pa lang sa lead para tutukan ka na ng tao. Kaya nga may mga naririnig tayo mga minsan pag nanonood tayo ng evening news, di ba? Teaser pa lang, doon pa lang sa headline Doon pa lang po sa intro ng mga anchors na paborito natin, ng mga naglalaman ng mga network. Nandoon kagad yung susi para hindi ka iwanan. Yun ang hinahanap. Ayun po katulad na lang, halimbawa, bakit pa panonoorin muli yung panonoorin muli, nire-replay po nila, tapos i-hype, o hindi doon sa panayam na hindi dinaluhan ni Plano Detal, ni candidate ganito, na hindi niya magaganda mga sinabi, na mga dumalo doon, maaliban na lang sa hindi dumalo dito, kaya sayang. Ito, panoorin po ninyo ang kabuuan. Di ba, balik tayo, di ba? Mga ganun po Siyempre, ano ba naman ang mga network ko natin ngayon, di ba? Ay commercial driven po sila Commercial driven. Pagka ngayon, nalagang ka pa ng limited time, sabi nga kaya kita nyo minsan ang ganda ng mga interview, may sinasabi pa yung interview, ikakat ka kagad. O, di ba? Anong gagawin mo? Paano mo maipaliliwanag? Nanggaling po ako alam ko, mas marami po sa mga nagtatanong ng mga periodista, excuse me sa ating mga kasamahan, huwag niyong igagalit. Mas mahaba pa ang tanong kaysa doon po sa sagot ng mga ini-interview. Marami pong guilty dyan. Hindi ko let's face it. Yung iba kasi gusto isubo yung, di ba? Dapat ka pa nag-i-interview, hayaan mong ipalabas mo yung gusto mong sabihin, hindi yung ikaw yung, sorry sila pa yung bida yung mga nagtatanong, di ba? Makikita naman yun sa pagtatanong mo kahit isa o dalawang salita, tatlong salita o simpleng mga pagtatanong pero makakatas at makakatas mo. Hindi yung napakahaba ng mga tanong, bigsan sa haba ng pagtatanong, sa haba ng pasakali, hindi na nakuha yung gist ng tanong na para po doon sa ini-interview, para po naman doon sa guest, mga kabayan. Ay naku po, sa Tagalo, sa exposure ko po hindi naman tayo pinupuna. Sa totoo lang, marami po tayong mga kasamahan na ganyan ang kanila pong pagtatanong. Napaka
gusto nila na gusto nila lumutang. Nakakalimut. Eh di magkomentaryo ka na lang. Ayos yun. Malinaw yun. Hindi tayo magtatalo doon. Kasi nga komentaryo, ikaw yun eh. Pero pagka isinala mong interview, ibigay mo yung bigay natin doon sa kinakapanayam natin. Ngayon, kung may gusto kang di ba, 1 or 2 short. Sabi nga keep it short and simple para makakuha natin makakatas at mahaba. Kung may 30 minutes ka, ang tanong natin pag tayo nagtanong mahaba pa doon sa 1 kilometro, wala tayong makukuha. Yan. Yun lang naman ang akin, ha? Oo, wag naman kagagalit o ikasasama ng loob ng ating mga tropa. Ganun ay matagal natin sinubaybayan yan. Ako, dire-diretso na ho tayo sa ating pagsasayang papawid. Isa po sa ating mga inihanda din ngayon ng mga balita po sa inyo, no? Kahit po paano, titingnan po natin. Titingnan po natin yung ating mga returning OFWs. Magandang umaga po sa inyo. Ha? Returning Filipinos, may magandang balita na po tayo. Sabi nga, no, may mga balita ng maganda. Ito, ang isa mga dapat natin na yan. Yung mga paparating, bakasyon na, no, ha? Ganun din, no, nirelax na rin, pwede na, dire-diretso na mula sa aeroplano. Basta negative, Basta negative, fully vaccinated. At saka, yung mga, nasatisfy yung lahat po naman ng mga requirements. Alam naman ho yan ng mga airlines, pagdating po dito sa Pilipinas, hindi ka na dediretso. Ayun, ang pinakamaganda ho doon. Hindi na. Ito po, kung hindi ako nakakamali, February 4, basta pagpasok na ho ng February. O pagpasok na ho ng February. Ayan na nailip na po ang policy para po naman sa mga returning Filipinos. Filipinos lang ho muna. Meron din naman ho doon sa mga non-visa requirement. Meron din pong mga overseas Filipinos na mga pabalik ko dito pero hindi pa gaanong bakunado pero papapasukin naman meron. Kaya lang may mga dadaanan pong mga basta ni-relax po. Makakapasok at makakapasok na lalo na kung ikaw ay Pilipino. Ngayon, yung po naman daw hong mga foreigners na galing sa mga hindi na tayo nagre-require ng visa. Halimbawa, ASEAN. Ganun din, no? Basta fully vaccinated, professional at mga turista, o pwede na ho dito sa ating bansa. Ibig sabihin ni relax, pagkatapos dire-diretso na sa turismo. Kailangan kumita ng ating turismo, Pero ingat-ingat pa din, mga kabayan. Dahil sa ganitong sitwasyon, dahil sa ganitong senaryo, ay naasahan namang mabubuhay at mabubuhay na ang ating turismo. Okay, di ba? Summertime, di ba? Buhay na uli. Kaya naghahanda. Sana naman ito yung yung kung bakit bantulot yung atin pong mga kabayan. Bakit kanyo? Dahil nga sa sinasabi, naghahanda ka bigla namang anong tawag ko diyan? Bigla namang babawiin. Ako, yun ang isang malungkot at malungkot nakapaganda. Marami na ho tayong mga kababayan na ganyan marami na ho tayong mga ganyan po mga kababayan. Anyway, good morning kay Jeffrey Villegas, Angelica Paz, at kay Eve Ramos. Magandang umaga po sa inyo. Happy Saturday morning, weekend po. Sabi po ng ating tropa dyan si Miss Angelica Paz. Kay Ma'am Eve Ramos, good morning po. Salamat po sa pagtuto po ninyo dito po sa Broad Streamcast Communicators, BSC. Ayan, kay paring Tony Salaw. Kay Tony. At siyempre sa Salaw family, kina Gino at kina Huge. At siyempre sa pamunan ng Broad Streamcast Communicators Tataben, Paipon. At yung mga kasama po natin dito, hopefully, magkatuloy-tuloy po tayo sa ating pagsasayang papawid. At syempre nga po, sama-sama, together. Ayan, ano ba yung ating pinag-usapan? Din nga, yung quarantine nga. Yung mga returning, pwede nyo na pong pwede nyo na hong ipaabot to. Ipaabot yan sa ating mga mga Pilipino. Lalo-lalo na yung mga nasa overseas, yung mga tropa ho natin dyan. Yun lang ho naman ang ating gustong ipaabot to. Ano pa? Ang ating mga, di ba? Yung mga foreigners, nagtatanong, pwedeng-pwede na ho kayong pumunta sa Pilipinas. Non-visa lalo. Ngayon, kung may visa kayo,
syempre, may visa requirement, kukuha mo na ho kayo doon, may mga isasatisfy. Pero kung talaga namang pagpasok nga daw po ng January, ayun na ka, pwedeng-pwede na, sabi na. Pwedeng-pwede na ho tayong makapasok. At yung may mga bata, no, yung pagka-quarantine daw po, pareho din ho sa mga magulang. So, isa po yan, napaka-alaga po. Ngayon, ang isa namang dapat nating tutukan din, yun, habang sinasabing nilift na po yung, hindi na tawag ko dyan, hindi na gaanong hinigpitan o lumuwag na, mga kabayan, isa naman po namang hindi gaano kagandaang balita, hindi kagandaang balita, sabi nga po, ito, ang isa pong mga yung nilagay po sa alert level 3, nailagay po sa alert level 3 naman ang ilang lugar dito po sa ating bansa. No? Sa labas po ng Metro Manila, bagamat wala pa akong announcement, ang sabi po ay baka ito daw po araw na ito o baka sa linggong sa bago mag-weekend daw po babaguhin na. Magkakaroon ng announcement. Ano ba yung announcement? From alert level 3 ay baka mabago na. Sana kung mababago yan mga kabayan, ay ilagay na at ibaba na doon sa tinatawag na alert level 2. But for the meantime, ang mga lugar ho ng Camiguin, Davao Occidental, Dinagat Island, ang Tawi-Tawi at ang Sulu, ay malalagay po naman mga kabayan sa tinatawag na alert level 3. Yan po ay sinimulan na nung pagkahapon pa, mga kabayan, nalagay na po sila sa alert level 3 dahil nga po sa tinatawag na pagtaas pa rin, pagtaas po ng tinatawag na insidente po naman ng hawaan ng COVID-19. Ang dominant ay ito pong tinatawag na Omicron variant, mga kabayan. So, sana gusto pa naman sana naman hanggang February 15 na. January 28 all the way to February 15. Siguro pagdating ko ng 15, anyway, mag-book na ho kayo, bababa po. Kung ano daw ho kasi nangyayari sa Metro Manila, i-spill down ho yan, papunta naman dun ho sa labas ng ating bansa, labas ho ng Metro Manila, ng NCR. Kaya kung ano man po, pababa na ng pababa, 13,000 incident. Naku, sana po. Yan ang projection po ng Okta Research. Hanggang sa February daw po, 500 na. Back to, sabi nga pre-Christmas days nung nakaraang tao, Yun daw yung ine-expect po ng ating mga kababayan, ng ating mga eksperto. At yun naman kailangan natin yan Teka lang tayo po magpapakilala lang naman ang ating station ID lang tayo. Meron tayong station ID syempre. Radyo na yan Para lang po biganda ng susunod na palatuntunan maya-paya. Hindi ko pa alam kung si Ma'am Lilian, pero for the meantime, papakilala lang po tayo ng himpilan. At babalik po tayo sandali po lamang mga Bench Files. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Balik po tayo sa ating pagsasay pa po. Thank you so much kayang Tony Salaw. Kahit saan ginagabayan mo pat kasama-sama ka pa rin namin. Dito sa 24/7. 24/7 na ba? 24/7 na ba? Hindi pa, Anyway, yung pong na-monitor ko palagi si Tata Ben Paipon. So, open po ang imbitasyon doon sa mga gustong sumama at lumahok ko dito sa pagsasayin papawid. Volunteer po to, volunteer, pero may mga, kung meron naman kayong mga tawag ko dyan, ang tawag po dyan, mga possible commercial, at dalhin ninyo, okay na kayo yan, ilan naman yan, ay makakatulong po yun para po sa upkeep ng ating platform
At ganoon na rin siyempre, makakatulong din ho yan. Meron ako natural background, mga kabayan. May natural background po tayo. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pagsasahing papawid. Ang oras, sabi nga po, talagang sanay na tayo sa oras di ba? Ngayon, teka, ano ba yung napipindot natin dito? Ito yung gusto ko ipakita sa inyo, ha? Good congratulations sa ating Armed Forces of the Philippines. Ayan, ha? Sa ating Philippine Navy. Kahit paano, sabi nga po, anong tawag ko dyan? Sila po, nakapag-upgrade na ho ng gusto. Dito po naman sa mga kapangangailangan po ng ating Armed Forces. Ngayon po, yung Shore-Based Anti-Ship Missile System contract pinirmahan. Ito po ay sa pagitan po ng gobyerno ng Pilipinas at saka ng gobyerno ng India. May missile system na ho tayo, May missile, sino ba kaaway natin? Syempre, hindi natin alam Hindi natin alam. Isa lang naman talagang plus point dito, di ba? Ang South China Sea. Pero for the meantime, sabi nga po for the meantime, meron pong tinatawag na peace, kapayapaan sa atin pong mga neighbors, sa atin po namang mga kalapit bansa. Pero sa paligid at kalapit bansa po natin, ay nag-upgrade po sila. Diba? Lalong-lalo na, yung mga dati po, ang Japan na dating naka-self-defense mode lang, saan ka naman nakakita na naka-self-defense, ang tawagin nila ay self-defense ang kanilang armed forces, pero ang acquisition, ang modernization ng kanilang mga defense capability, yung upgrade, ay talaga namang primera klase. Ang Australia, naging mainit na issue yan, di ba? Kukuha na rin ng mga submarine, nuclear submarine. Hindi lang basta submarine, kundi nuclear capable submarine. Yan naman. Ang, speaking of speaking of submarine operation, nandun yung ating Navy official, isang mataas official ng Philippine Navy. Nagpunta ho sa France para po naman sa possible talks of ang magkaroon na rin ng submarine ng Pilipinas. Pwede naman. May natural harbor ho tayo, ang Subic. Di ba? Diyan bumabara, di ba? Yung mga submarine galing ng 7th Fleet, diyan bumabara. Hindi malaon, baka yan, itong kabitin na rin, kaya lang, mababaw na, no? Pero hindi, pwede namang yan, pero doon talaga, pwedeng ibara, pwedeng ibara ho doon sa, sa Subic, yung, kung meron na tayong submarine. Anyway, balik ko tayo dito. So sabi nga po, ang ceremonial contract signing ng Shore-Based Anti-Ship Missile System na binili po ng Pilipinas mapagitan po, binili po ng Philippine Navy. Siyempre, ng Pilipinas, pondo natin yan Grabe ang acquisition ng ating Navy tsaka ng Air Force. Meron ng Black Hawk, meron pa. Yung F-16, bibili daw ho tayo kita nyo naman yung F-16. Ano na kaya nangyari ho doon? Mga acquisition, helicopter, ganyan. Pagkatapos, itong F-16, inaprubahan na ho ito ng Estados Unidos May approval na ng State Department at saka ng Defense Department ng Estados Unidos. Bibilhin na laang. Yung F-16. Magtatanong nga tayo sa ating mga, meron na daw po yan. Itong tinatawag na Shore-Based Anti-Ship Missile System na binili po ng Pilipinas sa India ay nagkakahalaga ho ng 18.9 billion. Tawagin ho ito yung BrahMos Aerospace. At yung ceremonial signing, mga Kamench files, ginawa ho dyan sa Campo Aguinaldo nung isang araw. So meron na tayong meron na tayong anti-ship missile. Target yan, sigurado, kung sino man yung gustong tumarget sa atin. Di ba? Kung sino man yung makakalaban natin at kung sino man yung makakalaban ng mga nang uudyok sa atin, ako po, sigurado, meron po tayo pare-parehong pagkakalagyan dyan, mga kabayan, di ba?
Pero maganda na rin ho yun, naka-ready ho tayo eh. Kahit po paano, sabi nga po. At dahil nga dyan sa mga contract signing na ganyan, ano ba? Ayan na, meron na ho tayong may mga bumalik na ho uli. Bumalik na ho uli. Ito namang tawag po dyan. Ito namang, lumabas sorry. Lumabas. Yung meron na po yung US Marines ho natin. Yung US Marines ho natin. Ay joint exercise. US Marines natin, Yung mga Marines ho natin, meron ng military exercises na magaganap. Ay, ang bilis, Siyempre, karamihan naman sa mga military exercises, para naman, pinalalaway, ang sabi ng iba, pinalalaway yung ating mga sundalo dito mga Amerikanong ito, doon sa mga gamit. Pero pinaglalaway din naman ng mga sundalong Pilipino, ang mga sundalong Amerikano pagdating sa guerrilla operation. Ayun, yan, wala silang natural forest Nakatulad yung mga jungle, yung mga shore. Kaya, ayun nga lang may praktisan. Ayun. May dala-dala silang mga kung ano i-eksperimento na namang armas. Hindi dinadala dito sa dinadala sa kanilang lugar. Kailangan gawin natin yan sa ibang bansa, sabi nga po nila. Kailangan natin gawin yan sa ibang bansa para naman, masubukan natin. Kaysa nga, baka naman yan makakasira. Di ba? Sa atin po namang kapaligiran, di unahin na ho natin. Unahin na natin doon sa kanila mga kabayan. Yun naman. Yun naman ang isa sa mga yung advantage nila. Pinapakita po nila yung kanilang mga bagong armas para naman, sabi nga po, di ba? Paano po natin? Tawag dyan? Mapaingganyo. Anyway, tuloy-tuloy po tayo sa ating pagsasayang papawid, napapag-usapan lang ho naman yan, mga kabayan. Ayun, isa po sa atin din mga tinututukan na mga balita, paborito talaga natin yan, lagi ko nating sinasabi nga po yung South China Sea, wag sanang maurot. Ako lang, wag sanang maurot. Ang daming mga may gusto at lagi pong mga bisita palagi pong mga kabayan. Ngayon, ayan na, di ba? Meron ng military exercises. Sino naman itong nagsasabi ko na ito? Ito, tingnan mo niya. Ito yung nakita natin yung bungad natin kanina. Si Chargé d'Affaires Heather Barriaba. Taga po siya? Siya yung bossing dyan sa US Embassy sa Manila. May forum mong naganap itong linggong ito. Ang nagsasalita ho dito, Amerikano, hindi Pilipino, Ang sovereignty daw po ng Pilipinas sa South China Sea is non-negotiable in US Indo-Pacific Trust. Yan. Sila yung nagsasabi po niyan, negotiable. At ipagtatanggol daw po nila ang Pilipinas. Sino kaya ang mang-uurot? Tahimik na ho kami ngayon dito, Tahimik ko kami, huwag niyo na ho kami pakialaman. Ngayon, dadaan ho kayo dyan sa Taiwan Strait, dadaan ho kayo dyan sa South China Sea, dumaan na lang ho kayo. Huwag nyo na kami isama. Invoke nyo na ho yung freedom of navigation. Wala naman ang problema ho yan hindi naman namin nahabol ho yan. Yung issue nyo doon sa tawag dyan sa China, huwag nyo na idamay ho ang Pilipinas naman. Ilang gera na idinamay nyo ang Pilipinas. Ilang gera na idinamay ng Amerika ang Pilipinas. Ang laging talo, mga kabayan, Pilipinas. Nung nagkaroon kayo ng gera sa Japan, sino nadamay? Dahil po sa relasyon ng Pilipinas sa Amerika, sinalakay ng Japan ang Pilipinas. Nung nagkatapos-tapos na ang gera, tumulong ang mga sundalong Pilipino sa mga Amerikano para igupo ang Japanese, yung mga Japanese Imperial Army ho na yan. Pagkatapos ng away at digmaan na yun, sino naman ang tinulungan ng Amerika? Japan. Eto na naman. Maging tayo rito, wag ko nating kakalimutan. Of course, we have to move on. Kinakailangan yung pong pattern. Ano ba ang track record ni di ba? Sinusubo ho tayo sa isang gera Di ba? Yan naman talaga naman Di ba? Totoo lang, tanggapin natin. Isinubo tayo sa isang gera na hindi natin gusto ho yan. Hindi ho natin gusto yun Pero iniwan tayo Iniwan naman tayo talaga, di ba? Babalikan.
Nung panahon ng liberation time, diniklara ng mga Hapones ang ang Manila as an open city. Ginawa ng Amerika, binomba ang Maynila. Sino sumira sa Maynila? Di ba? Mga bomba din ng mga Amerikano eh. Ngayong makabagong panahon, siyempre iba na labanan. Of course, iba na. Pero wag nating kalimutan ang ating kasaysayan na ang mga digmaan nating dalahukan, di natin gusto. Minang udyok. Ito na naman. Ayan, meron tayong defense acquisition. At tapos sasabihin itong mga siyempre ito, State Department ito, Philippine sovereignty, ang kasarinlan ng sovereignty ng Pilipinas sa South China Sea is non-negotiable in U.S. Indo-Pacific Trust. Nek-nek nyo. Sabi, diba? Bakit ba? Mga kabayan, sila nagsasabi ho niyan di ba? Hindi naman tayo. Ngayon, anong take nila dyan? Kasi nga, hindi sila makapasok-pasok. Kinakailangan nila ng kanilang kalyado, kaya hindi tayo mabitawan ng mga to di ba? Kung ibang panahon, hindi ako makakaduterte hindi ako makaduterte. Sa panahon, tingnan lang ho natin. Ngayon may yung F-16 daw bibili natin. May ino-offer sa atin, lalaway naman yung ating mga, sino ba hindi naman maglalaway? Sa tagal din panahon yung ating armed forces di ba? Ewan ko, kinalakihan ko. Ako, malapit to. Taga-tagig ako. Yung Villamor, Nichols Air Base pa ho yan. Narinig ko nung bata ako, yung Blue Diamonds, mga kabayan, nakita ko yan. Isa sa mga Abadia Brothers, nalaman ko na lang nung ako'y malaki na. Mga original ng Blue Diamond ay, saan po nangyari yan? Nothing, tingnan lang ho natin. Tingnan lang ho natin ang ating kasaysayan. Panahon ho ito Ngayon, may defense acquisition ho tayo, saan niyang gagamitin? Di sa potential threat o external threat. Pero bagamat nagagamit din pero minsan hindi po pwede. May mga issue na ngayon sa ating may mga issue na ho ngayon at dapat tingnan din po ito mga kabayan. Hindi dahil nagsasalita ho tayo po ay makakaliwang grupo na. Pero tingnan din daw ho, mukha daw ho dun sa mga maling informasyon na binibigay po ng mga nasa ground troops. May mga sundalo hong namamatay din, lalo na yung mga ground troops sa pagbomba sa mga komunidad na sinasabing pinamumugaran ng mga kalaban ng pamahalaan, enemy of the state, sabi nga po. Ay dapat tignan din ho yan, sapagkat dito, yung Black Hawk na yan, yung mga, yung biniling mga fighter jets galing po ng South Korea at yung mga i-acquire pa ng mga bagong siyempre, bibinibigan sila ng mga coordinates. Para, alam niyo, military coordinates, mukha ko anong latitude, degrees, ganyan, binibigay po yan para ihulog yung bomba. May mga tinatamaan daw na komunidad, mga tinatamaan na mga komunidad ng mga sibilyan. Nako po, dapat matignan ho yan. Tingnan din, sapagkat sayang din ho yung bomba. Imbis na tamaan ho yung ibang, ginagamit po for internal and external threat, mga kabayan. Ayun ho, Anyway, ako po magdadahan-dahan na. Ano pa ba mga nalimutan kong tatalakayin ho sa inyo? Tungkol po nga ho yan dyan. Sabi po nitong si Heather Variaba, Sarge de Affairs. Napansin niyo po ba? Ito lang. Ang dapat ang isang bansa, ang isang embahada, pinamumunuan ng tinatawag po ng ambassador. Halos lahat po ng mga bansa dito, may mga kinatawan po sila. At pinamumunuan po yan ng mga ambassador. China is a ambassador Silian, Wang Silian. Meron pong Russian ambassador. Meron pong British ambassador. Meron pong Japanese ambassador. Meron pong, anong tawag ko doon? Ang pinakahuling ambassador lang ang nandito sa atin. Yung si Kim. Yung panahon nun ni Noynoy. At pagkatapos na nagpaalam dahil nga sa iba na ang presidente, okay, nagkaroon na ng tour of duty, di bumalik na doon sa Estados itong si Ambassador Kim.
yung Koreano, Korean American. At may sumunod pa, isang charge, hindi na nga eh. Pagkatapos nun, puro na lang charge de affairs in charge ng operation. Hindi ambassadorial, di ba? Iba po eh, malaki po ang dating doon sa mga nakakaintindi, ha. Ako hindi ko ganong alam sa the diplomacy pero sa mga positioning, pero parang parang hindi ho sila kumbinsido. Yan ang State Department. Diyan na lang ho eh. Walang walang full. Pagdating po sa, meron po mga meaning yan, symbolism. Bakit po sa nakalipas na ilang mga taon mula nung si Kim, Ambassador Kim Wong ba yun? O basta ako, baka makabali pa ako. O yung Kim, yung Korean Ambassador, sa Korean American na yon. Ang lahat na ho na pinadala dito, dalawa na ito, pangalawa ho ito, si Charge d'Affaires Barriaba, ay mga CDA lamang, Hindi yan yung CDA hat, pagkain, na paborito natin, just mga paborito nila natin mga kabayan. Charge d'Affaires. I-research ko ito, anong dahilan. Pero may meaning yan. Bakit hindi sila magpadala dito ng full-pledged ambassador? Si Ambassador Kelly, di ba? Mga nakalipas na panahon niya, bakit dito po? Kasi nga, mga rin yan. Kung tinanggap din naman ng presidente, nag-present siya ng kanyang credentials, ganoon naman yan eh. We are bound sa international community na tanggapin. Kung sa tingin ng mga Amerikano doon sa State Department, tsaka ng Washington, hindi, CDA lang padala mo dyan, Charge d'Affaires na. Huwag na tayong padala ng full-time. Tayo nga, may full-time ambassador sa US eh. Si Ambassador Romualdez, Babes Romualdez, di ba? Papadala, ambassadorial level dito. Pero sa kanila, bakit? Wala na bang mga senior officers diyan sa Estados Unidos, sa State Department na maipadala bilang ambassador? Ayan lang naman, titingnan ho natin. Ngayon, yung duties and function, syempre, magkaiba dito yan, ito, tuloy-tuloy ho tayo. Ganyan lang, babantayan lang naman ho natin. Ako naman ho, nagtatanong lang ho mga kabayan, ha? Okay. Salamat po. Sabi ni Ma'am Eve Ramos, vaccine pa din ang solusyon sa pag-spread laban ho sa pag-spread ng COVID-19. Ayan ho mga kabayan, Watashi wa anatao, ashimatu. Good morning po. Saan po ba kayo galing? Ayan, sa lahat po naman ng tropa. Yan. Good morning po. Good morning sa lahat. Salamat po sa mga taga Bacoor, Cavite at sa mga tumututok. Papaalam na ako sa inyo. Daan-daan para po naman bigyan daan ang susunod na palatuntunan. Dito pa rin po sa Broad Streamcast Communicators, mga kabayan. Pero lagi ko po, nuulit ko lang ang sa inyo, mga kabayan, ay lagi po nating paalala po ito. Paalala ko po ito sa atin. Ano man po ang ating level situation, level 1, level 2, level 3, kung ano man, malaki po ang ating, malaki po ang tungkulin at malaki po ang ating ang bahagi para po mapanatili po nating ligtas po tayo at ika nga maayos po at ang laban ho natin laban naman sa COVID-19. Ito po, ibibigay ko po sa inyo si Yusek Maria Rosario Vergere. Sa panahong ito, kailangan patuloy po ang ginagawa nating aksyon upang mapababa natin ang bilang ng mga nagkakasakit at nahahawa sa COVID-19. Ang sama-sama po nating pag-iingat, tamang pagsusuot ng face mask at face shield, palagian na pag-uugas o pagsasanitize ng kamay, umiwas sa matataong lugar at pagdistansya sa ibang tao, pag-iwas sa 3Cs o yung closed spaces, crowded spaces at close contact settings, at agarang pag-isolate at pagpapakonsulta sa unang sintomas pa lang ng sakit ay hakbang na kayang-kaya nating gawin at malaki po ang maitutulong para po sa pagpigil ng pagkalat ng sakit. Ayun ho ang paalala po, close contact spaces, 3Cs, iwasan pa natin. Ano man pong level natin niya. Sana bukas o mamaya, i-anunsyo daw po ng Malacanang ngayong araw na ito, over the weekend, kung tayo po ba ay mananatili sa level 3 o kaya po naman mananatili ho tayo babalik na po tayo sa level 2 para naman, doon sa level 2, kampanya na ho tayo pare-pareho. Anyway, wala na ho tayong oras. Thank you so much po sa inyo pong pagtutok. Salamat po sa anyong pag-alalay, sa pagtangkilik sa Broad Streamcast Communicators. Nakita ko po yung numbers ng statistics.
Oy, 9 plus na 9,000 plus na tayo mula sa mababa. Tuloy-tuloy lang ho ang pag-share. Tuloy-tuloy lang din po ang kapag kaya medyo marami-rami na ang bilang, di ba? O kahit pa paano makikita nyo, may mga improvement na po yan dyan sa inyong mga napapanood sa inyong screen. Ano? Tulong-tulong lang kasi volunteerism mo ito pare-pareho. O syempre lahat tayo dapat aspire for something. Sabi nga na ma-improve natin itong digital platform. Ito pong plataforma na ito na ang lahat ng tropang naririnig nyo dito ay napapakinggan, kumikilos, batay po sa espiritu po ng volunteerism, batay po naman at guided naka-anchor o naka-angkla doon sa amiti na makapagpaabot kami sa inyo ng mga impormasyon. Wala akong slant, sabi nga dahil nga hindi tayo driven commercially katulad po ng mga mainstream media at ng iba pang social media na commercially driven. Anyway, thank you so much. Kita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado dito po sa Broad Streamcast Communicators, palatuntunang The Bench Files. Ako po si Benji Alejandro, nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang umaga. Ngayon pong weekend. Have a good weekend. Makita po tayong muli sa araw po ng Sabado, kada pong alas 8 o basta umaga. Hanggat sabi ko kay Tata Ben, Sir, upuan natin yan. O hanggat wala po mga humahawak. Extended po tayo. Basta hindi natin kukulangin ng isang oras. Thank you! Kita-kita po tayong muli. At sana po, sabi ko po palagi sa ating extra, maigi na po yung tayo protektado kesa malagay po tayo pare-pareho sa peligro. Magandang umaga po sa inyo lahat. Inyong napakinggan at natunghayan ang The Bench File sa pamamagitan pa rin ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.